Nagbukas ang pelikula gamit ang totoong video footage mula sa digmaan sa Yemen noong 2015. Nagsimula ang salungatan nang sinubukan ng mga grupong milisya na suportado ng mga dayuhang kapangyarihan na ibagsak ang gobyerno ng Yemen. Nakuha ng mga grupong ito ang kontrol sa ilang malalaking lungsod kabilang ang kabisera ng Sana sa Hilaga at Aden sa Timog. Habang lumaganap ang labanan, naging biktima ang mga inosenteng sibilyan. Ang gobyerno ng Yemen, na hindi mapigilan ang sitwasyon, ay humiling ng tulong mula sa mga kaalyado nito at sa internasyonal na koalisyon. Pagkatapos ay nanawagan ang United Nations Security Council sa United Arab Emirates na i-deploy ang mga puwersang militar nito upang maibalik ang katatagan sa Yemen. Lumipat ang eksena sa isang base militar ng UAE sa lungsod ng Mocha sa Timog Yemen. Dito ay ipinakilala tayo kay Sargento Al-Hind Asi, Sargento Balal, Sargento Ali, at Sargento Falashi. Mataas ang kanilang loob dahil malapit nang matapos ang kanilang misyon. Nakatakda silang umuwi sa susunod na linggo kung saan naghihintay sa kanila ang kanilang mga pamilya. May 2 miyembro din ng medical team, sina Sayari at Balusi. Pagkatapos ng pagsasanay, si Sergeant Ali ay umuukit ng kahoy na kabayo. Ito ay isang regalo sa kaarawan para sa kanyang anak na babae, na plano niyang ibigay sa kanya sa araw na siya ay umuwi. Kinaumagahan, naghanda ang mga sundalo para sa isang regular na patrol. Ang mga Patrol Team 01 at 02 ay magtutungo sa mga residential area upang suriin ang seguridad at mamahaji ng pagkain sa mga sibilyan. Para kina Bila, Ali at Hind Asi, ito na ang kanilang huling pagpapatrolya bago sila bumalik sa susunod na linggo. 2 sasakyang patrol ang umalis mula sa base. Habang papalabas sila, wala ni isa sa kanila ang nakaisip kung ano ang naghihintay sa unahan. Ang eksena ay pinutol sa commander ng Rapid Response Unit, si Colonel Masro, na nakikipagkape kasama si Captain Said. Si Colonel Masro ay nakatakdang kumuha ng promotion exam sa susunod na linggo. Kaya naman, hiniling niya kay Kapitan Said na pansamantalang pumalit sa kanyang mga tungkulin. Samantala ang pangkat ng patrol. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakbay, nakasalubong nila ang mga sundalo ng gobyerno ng Yemen na nagpapatrolya din sa lugar. Ang isa sa mga sasakyan ng Yemen ay nasira at nangangailangan ng pagkumpuni. Nilapitan sila ni Bila at sinabihang may kaina-hinalang aktibidad na naiulat ng maaga. Pagkatapos ay tinanong ni Bila sina Hind Asi at Ali na suriin ang lugar kasama niya. Samantala, nananatili ang pangalawang patrol vehicle para tumulong sa pagkumpuni ng nasirang sasakyan ng Yemen. Sa daan, nakasalubong ng patrol ang mga lokal na sibilyan at namamahagi ng pagkain sa kanila. Isang lalaki ang nagsabi kay Bila na nakarinig siya ng putok ng baril na nagmumula sa likod ng isang kalapit na burol noong nakaraang gabi. Si Bila at ang kanyang grupo ay tumungo doon upang mag-imbestiga. Di nagtagal, nakatanggap si Bila ng tawag mula sa Patrol 2 na nagsasabing tapos na ang pag-aayos at makakahabol sila sa ilang sandali. Ngunit sa daan, biglang naharang ang kanilang sasakyan at pumutok ang baril. Ang sitwasyon ay mabilis na nagiging isang mabangis na pananambang. Ang mga commander pabalik sa base ay tumanggap ng ulat at agad na nagutos kina Colonel Masro at Captain Said na pakilusan ang Rapid Response Unit. Ang isang drone ay inilunsad upang subaybayan ang lugar at magbigay ng tumpak na pagtingin sa sitwasyon. Lumalakas ang labanan. Nanawagan si Colonel Masro kina Sayari at Balusi na maghanda para sa medikal na suporta. Habang inutusan ni Kapitan Said si Falashi at ang iba pang tropa na maghanda. Sa pangunguna ni Colonel Masro, ang unit ng mabilis na pagtugon ay umaalis sa base ng buong lakas. Bumalik ang eksena sa larangan ng digmaan. Naipit na ngayon ang kanilang sasakyan at nasira ng husto ang nakakabit na machine gun. Nang walang ibang pagpipilian, inihahanda nila kung ano ang natitira nilang mga bala at pinaghandaan ang kanilang mga sarili. Sinubukan ni Bila na makipag-ugnayan sa pangalawang patrol unit, ngunit hindi na gumagana ang radyo. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang telepono para tawagan ang base. Ngunit walang signal dito. Lumalala ang sitwasyon nang magsimulang magsara ang mga puwersa ng kaaway. Biglang inatake ang Patrol 2 at pinaulanan ng malakas na putok ng baril at pagsabog ng RPG ang kanilang sasakyan. Samantala, papunta pa rin ang Rapid Response Team na pinamumunuan ni Colonel Masro. Ang commander ng kaaway na papalapit sa mga patrol isa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunan ang pag-atake. Isa pang RPG ang inilunsad at sa pagkakataong ito ay napinsala nito ng husto si Hind Asi. Pagkatapos ay hinutusan ng commander ng kaaway ang kanyang mga tauhan na magtanim ng mga landmine sa kalsada, naghahanda para sa pagdating ng rescue team. Hindi nagtagal, dumating ang Rapid Response Unit malapit sa battlefield. Hindi sigurado sa eksaktong posisyon ng kalaban, huminto sila at kumilos ng maingat. Nagawa silang maabot ng Patrol 2, kahit na halos masira ang kanilang sasakyan. Nagmamadali ang unit ng mabilis na pagtugon upang magbigay ng tulong medikal, ngunit nakita ng kalaban ang kanilang mga galaw at nagsimulang magpaputok ng mortar mula sa malayo.
Ang mga putok ay yumanig sa lupa at ang hangin ay napuno ng mga labi. Inutusan ni Colonel Mazro ang kanyang mga tauhan na umatras at iwasan ang hanay ng mortar. Kapag nasa mas ligtas na silang lugar, nakipag-ugnayan siya sa Central Command at humihiling ng suporta sa drone para mahanap ang mga posisyon ng kaaway. Tumugon ang command sa pamamagitan ng pagbibigay kay Mazro ng buong awtoridad na gumawa ng mga desisyon sa field. Inutusan siya ng mga ito na unahin ang pagliligtas sa bawat sundalo at pag-uwi ng lahat. Sa responsibilidad na iyon sa kanyang mga balikat, binibigyan ni Mazro ang kanyang mga tauhan ng mga salita ng paghihikayat. Ipinaalala niya sa kanila na alam ng kaaway ang lupain at inihanda ng mabuti ang kanilang pananambang. Ngunit sa pagkakaisa at disiplina, malalagpasan nila ito at makabalik na buhay. Kapag malinaw na ang lugar, pinona ni Mazro ang kanyang unit. Kakaiba, hindi sila inaatake ng kalaban. Ito ay nagiging malinaw na ang katahimikan ay sinadya. Ang unit ng mabilis na pagtugon ay pumasok sa isang bitag. Biglang sumabog ang mga pagsabog. Pamatak ang mga bala sa hangin, tumama sa kanilang mga sasakyan. Inaasahan ito ni Mazro at ginamit ang kaguluhan upang matukoy ang pinagmulan ng Mortifier. Sa pagkumpirma ng drone sa mga coordinate, ang command ay nagpapadala ng isang Apache helicopter upang magbigay ng suporta sa hangin. Ang kalaban, na napagtatanto na ang helicopter ay maaaring magpaikot ng tubig, ay nagutos ng isa pang RPG strike patungo sa Patrol 1. Ang pagsabog ay nasugatan si Bila, na naiwan ang kanyang binti na nasugatan. Pagkatapos ay hiniling ng kaaway na sumuko si Bila at ang iba pa, na nangangakong ililigtas ang kanilang buhay, ngunit tumanggi ang 3 sundalo. Nanatili sila sa loob ng nasusunog na sasakyan, ayaw sumuko. Dahil sa pagkadismaya, sinunog ng kaaway ang sasakyan, sinusubukang pausukan sila. Lumaban si Bila, pinaputukan ang sinumang lalapit, kahit na lumalapit ang apoy. Ang hindi niya nakikita ay may isang sniper na nasa paningin nila. Isang putok ang nagpaputok, ngunit ang bala ay tumama sa kanyang helmet at nabigong tumagos. Ngayon ay maaari na lamang silang kumapit at umaasa na maabot sila ng rescue team sa tamang oras. Bumalik ang eksena sa Rapid Response Unit. Humingi ng pahintulot si Captain Said kay Colonel Mazro na isulong ang kanyang koponan. Sumang-ayon si Mazro, pinayagan si Said na umabanti habang hinihintay nilang dumating ang Apache helicopter. Ang kaaway, na alam na ang reinforcement ay paparating na, mabilis na umatras pabalik sa mga burol upang magtago. Nang makita ang sandali, si Bila at ang kanyang 2 kasama ay gumapang palabas ng kanilang nasirang sasakyan. Napupuno ng makapal na usok ang hangin, na nagbibigay sa kanila ng sapat na takip upang maiwasan ang sniper ng kaaway sa ngayon. Nakita ni Ali ang isang mas ligtas na posisyon sa unahan at hinimok sina Hindasi at Bila na lumipat doon. Ngunit pareho silang nasugatan sa binti. Halos hindi na sila makatayo, lalo pa silang tumakbo. Nagpasya si Ali na magpatuloy ng mag-isa at hilingin kay Bila na takpan siya. Siya ay sumulong na determinado, ngunit ang kaaway na sniper ay bihasa at tumpak. Isa-isang lumalapit ang mga putok ng mapanganib. Samantala, dumating si Captain Said kasama ang medical team. Ngunit bago nila maabot ang mga sugatan, naglunsad ng panibagong mortar strike ang kaaway. Pinipilit ng mga pagsabog na magtago ang lahat. Sa sandaling bumagal ang barrage. Inutusan ni Said sina Sayari at Balusi na sumulong. Napangiti si Hindasi ng maluwag kapag nakita niyang papalapit na sila, ngunit saglit lang ang ginhawang iyon. Isang bigla ang pagsabog ang sumabog sa ilalim ng mga rescue vehicle. Tinamaan nila ang mga nakatagong landmine na nakatanim kanina. Ang mga sasakyan ay lubhang nasira at ang sitwasyon ay nagiging mas desperado. Iniulat ni Said ang sitwasyon kay Mazro. Nagsimulang magsara muli ang mga mandirigma ng kaaway at ang hindi nakikitang sniper ay patuloy na nagpaputok ng may nakamamatay na katumpakan. Hindi pagod at labis na nagsasabi kay Bila na ang kanilang oras ay tapos na. Ngunit tumanggi si Bila na kunin sila ng takot. Sinabi niya sa kanya na uuwi sila. Makakaligtas sila dito. At sa sandaling iyon, lumitaw ang pag-asa. Dumating ang Apache helicopter sa di kalayuan. Inutusan kaagad ni Colonel Mazro ang piloto na sirain ang mga posisyon ng mortar ng kaaway. Ang helicopter ay nagpakawala ng isang marahas na barrage sa burol na pinipilit ang kaaway na magtago. Habang inililipat ng kaaway ang focus sa Apache, ginagamit ni Felashi ang distraction na iyon para maabot si Captain Zed at hilahin siya sa kaligtasan. Ngunit ang kaaway ay nagpaputok ng isa pang RPG at ang helicopter ay nataman. Lumilipad pa rin ito ngunit hindi matapos ang pagsira sa mga lokasyon ng mortar. Inutusan ng Central Command ang helicopter na umatras bago ito tuluyang masira. Nang wala na ang suporta sa himpapawid, muling nagpapadala si Mazro ng 2 mabilis na pagtugon na sasakyan. Ang kaaway na napagtanto ito ay mabilis na nagsimulang magtanim ng higit pang mga landmine sa kahabaan ng kalsada. Napansin ng Central Command kung ano ang nangyayari at sinubukang makipag-ugnayan sa 2 paparating na sasakyan upang bigyan ng babala na huwag dumaan sa rutang iyon.
Ngunit ang mga sistema ng komunikasyon sa loob ng mga sasakyan ay hindi gumagana. Hindi alam ang panganib sa hinaharap, patuloy silang sumusulong habang nakikipagpalitan ng putok sa kalaban. Nagmamasid sina si Ari at Balusi mula sa malayo, umaasang maaabot sila ng mga paparating na sasakyan sa tamang oras, ngunit parehong napinsala na ang dalawang sasakyan. Ang kaaway ay patuloy na nagbubuhos ng mga bala at putok ng RPG sa kanila mula sa bawat direksyon. Sa puntong ito, si Colonel Mazro ay bumubuo ng isang bagong plano. Iminumungkahi niya na gamitin ang mga nasirang sasakyan na nakakalat sa kalsada bilang mga kalasag na nagpapahintulot sa kanila na sumulong ng may ilang proteksyon. Iniuulat niya ang plano sa Central Command. Binalaan siya ng kanyang superior na kung susulong siya bilang commander, siya ang magiging pangunahing target. Ang kalaban ay tiyak na maglalayon muna para sa kanya. Ngunit iginiit ni Merowi. Sinabi niya na ang bawat sundalo ay dapat iligtas anuman ang mangyari. Nang marinig ang determinasyon sa kanyang boses, sumang-ayon ang kanyang superior at inutusan ang mga F-16 fighter jet na i-deploy sa larangan ng digmaan. Pinamunuan ni Colonel Mazro ang natitirang unit ng mabilis na pagtugon. Sumiklab ang putok ng baril mula sa magkabilang panig at muling sumiklab ang isang matinding labanan. Salamat sa diskarte ni Mazro, maraming sundalo ang matagumpay na nailigtas. Ngunit si Bila at Hind Asi ay nakulong pa rin. Maghihintay lang sila, nakikinig sa putok ng baril sa kanilang paligid. Hindi sigurado kung ang pagliligtas o kamatayan ang unang makakarating sa kanila. Sa pamamagitan ng usok, napansin nila ang katawan ni Ali na hindi gumagalaw sa malapit. Patuloy na umaatake ang kalaban, at sinisira ng isa pang RPG strike ang nakamount na sandata na kanilang pinagkakatiwalaan. Pagkatapos ay ipinaalam ng Central Command kay Mazro na ang F-16 jet ay lumipad at darating sa loob ng 7 minuto. Inutusan siyang ilikas ang lahat sa lalong madaling panahon at umalis sa larangan ng digmaan bago magsimula ang airstrike. Mabilis na inutusan ni Mazro ang mga evacuation vehicle na umatras, ngunit ang isa sa kanila ay tumama sa isang landmine na iniwan itong nawasak at nakaharang sa ruta. Si Captain Said humakbang pasulong at inutusan ang kanyang koponan na kunin si Bila, Hind Asi at anumang natitirang mga nakaligtas na nakulong pa rin. Siya mismo ang kikilos ng hiwalay upang maalis ang kaaway na sniper na natakot sa kanila mula sa mga anino. Oras na para mag-deploy ng smoke rounds. Kapag ang mga usok na round ay inilabas sa hangin, ang koponan ay gumagalaw. Tinatakpan ng makapal na ulap ang kanilang pagsulong, at sa kauna-unahang pagkakataon sa labanan, nawalan sila ng paningin ng kaaway na sniper. Sa pamamagitan ng kaguluhan, nahanap ni Fel-Ashi si Ali. Wala nang buhay ang kaibigan niya. Binuhat ni Fel-Ashi ang katawan ni Ali at dinala siya patungo sa mga evacuation vehicle. Nagpapatuloy ang labanan sa kanilang paligid, at sa wakas, natuklasan ang posisyon ng sniper ng kaaway. Isang tumpak na shot ang nagtatapos sa banta na nagmumulto sa kanila sa loob ng maraming oras. Narating ni Fel-Ashi ang sasakyan ni Colonel Mazro habang nakayakap pa rin si Ali. Nakita ni Bila ang kanyang nahulog na kaibigan at nasira. Nalulula sa pagkawala, si Captain Said at ang natitirang mga sundalo ay umakyat sa sasakyan at ang convoy ay nagsimulang humiwalay sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, dumating ang pinakahihintay na F-16 na sasakyang panghimpapawid. Nag-utos si Colonel Mazro sa piloto na palayain ang bawat bombang mayroon sila. Nagliyab ang langit sa pagbagsak ng mga bomba huli na napagtanto ng kalaban na walang pagtakas. Ang mga pagsabog ay napunit sa buong larangan ng digmaan sa bawat direksyon. Sa paglalakbay pabalik, mabigat ang mood sa loob ng sasakyan. Walang nagsasalita, ang mga lalaki ay nagdadalamati. Nagdadala sila ng pagkakasala dahil hindi nila nailigtas si Ali, na nakipaglaban sa tabi nila hanggang sa wakas. Ramdam ni Colonel Mazro ang bigat ng pagkawala. Kabahagi rin siya ng responsibilidad at kalungkutan. Pagbalik nila sa base, ang mga nasugatan ay dinadala sa medical team para magamot. Ang lahat ng natitirang tropa ay nagtitipon, kasama ang kanilang superior, si Colonel Jamol. Maingat na inalis ang katawan ni Ali sa sasakyan. Ang mga sundalo ay nakatayo sa katahimikan, pinarangalan siya bilang isang matapang na mandirigma na ibinigay ang lahat sa linya ng tungkulin. Iniyukol nila ang kanilang mga ulo. Nagkakaisa sa paggalang. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.